Oplan galugad sana ang operasyon ng PNP Malabon o paghahanap ng mga suspect sa iba't ibang krimen. Pero ang sumalubong sa kanila, mag-asawang nagtatalo. Mrs., 3 araw ng bugbog sarado kay Mister. 23 years na nagsasama. Simula mo pagsasama natin, wala pang isang buwan. Wala pang isang taon sinasaktan mo na ako. Halos ilang taon. Umiga siya ng tawad sa'yo. Magte-text ako, malapit na kami dun sa taas na kami para mag-move na kayo. Sa gitna yun tayo mag-ipon-ipon. Tara, mag-move na tayo. Ginanap yung Oplan Galugad, bandang alas 9 ng gabi sa Barangay Catmon, Malabon City para sa mga batang na dapat nasa kanilang mga tahanan at nagpapahinga, natutulog. Tao. Hindi kayo. Oh, wag kayong tatakbo ha, magpakabait kayo ha. Ito isa yan. Tumatakbo daw yan oh. Ang pakay ng mga pulis at ang barangay ay ma-prevent ang crime rate sa amin nasasakupan. Katulad ng mga street crimes, robbery, snatching, robbery hold-up, physical injuries, at mga city ordinances na pinatutupad ng lokal ng Malabon. Habang kami nagkakandak ng Oplan Galugad, na-tsempuhan namin ng mag-asawa na nag-aaway sa labas ng kanilang tahanan. Ano na yan? Kahit ako magre-reklamo dyan. Yung complainant, Asa yung babae? Ruwisyo talaga yan. Ilang araw na yan ganyan. naaktuhan namin si Mr. at si Mrs. na ginugulpe ni Mr. si Mrs. At kaya ito amin inibitahan. Isang pipat pa nga. Si nanay ka muna. Kaya nga, hindi mo na nga kaya. Isang pipat. Tapos ayaw mo pang mag-ano. Ng aming block na sa PCP4, kinuha na namin siya ng detalye, ang pagkakakilala niya, ganun din ang kanyang ginang, at kung ano naging sanhin ng kanilang pag-aaway. Sir, ito siya, sir. Pag nalalasing, sir, nananakit talaga sa akin, sir. Kahit na wala akong ginagawa, sir, gumagawa siya ng dahilan para awayin niya ako. Ito na lang gagawin natin. I-refer ko sa investigation sa women's protection. Ngayon, sir. May reklamo mo siya ng maayos. Ano mo ginawa sa kanya? Ano naman dahilan? Alam mo sir, may akong tawad sa inyo po. Kasi po, sir, ito nga, may asawa. Dati na yun, dapat dati na yun, wala na yun. Kaya masabi ko nga siya, sir. Ginusto mo na siya. Dati na yun, nangyari sa buhay ko, hindi nakasama sa buhay natin. Matapos po yun noon ay dinala namin siya sa Pagamutang Bayan ng Malabon para makuha na ng medical verification ng suspect, ganun din yung kanyang misis para sa kanyang medical legal. Na lumabas na positibong sinaktan niya yung kanyang asawa. Nagtamo siya ng iba-ibang galos at sugat sa kanyang katawan. At base rin po sa medical verification na inisyu ng Pagamutang Bayan ng Malabon, na positibo siya sa alcoholic breath. Matapos sa Pagamutang Bayan ng Malabon sa kanyang medical, dinala namin siya sa aming himpilang Malabon sa Women's and Children's Desk para i-turn over at sampahan ng kaso ang nasabing suspect. 23 years na nagsasama. Simula mo pagsasama natin, wala pang isang buwan. Wala pang isang taon sinasaktan mo na ako. Halos ilang taon. Umiga siya ng tawad sa'yo. Iiyak ka na lang. Hindi ba sabi ko sa'yo, pag ito bang ulitin mo sa akin,
magpasensyahan tayo. Diba? Alam mo, sa totoo lang, hindi ako nagpapahamak sa iyo, ha? Hindi ako nagpapahamak. Ginagulpe mo ako, pangatlong araw na ngayon. Hindi ako tumawag ng barangay, hindi ako tumawag ng pulis. Pangalawang beses na punta ni Mrs. sa pambububog ng kanyang mister. Sanhi daw ito ng hindi sila magkaanak. At ganoon din sa Kalasangan, kada umuwi ng bahay. Tapos niya na ako sinuntok sa ulo. Tapos hinawakan niya yung buhok ko. Hinaltak niya ako papuntang higaan, binalibag niya ako doon. Ang ginawa ko, kaya hindi ko alam kung anong isusunod niya sa akin, umupo ako, gumapang ako, lalabas ako, hingi ako sa klolo. Kaya wala na, nanglilisik ng mata niya eh. Ginawa ng investigadora natin sa Women's, kinausap ng investigadora si P.O.2 Pabon, si Ginang, kung ano ang kanyang desisyon, kung ito'y sasampahan ba o patatawarin, at nagdesisyon si Mrs. na kasuhan ang kanyang asawa. Baba ka na! Huwag ka nang magpasaway dyan. Baka mahulog ka pa. Baba na, mahulog ka ba yan? Dahan-dahan lang. Arnold. Uy! Ano ka na sa akin, ha? Uy! Tulungan ko Okay lang eh. Sige. Salamat mo sa akin. Dalawa po yung kaso. Isang Republic Act 9262 at alarming scandal. Alarming scandal ay paglikha o gulo sa isang lugar na naging sanhi ng alarma sa kapaligiran at kapitbahay. Pahin niya sa 9262, 60,000 at maaari makulong ng 6 na buwan pataas. Sa alarming scandal, magmumulta siya ng 2,000 piso at 10 araw na pagkakakulong. Pasamantala muna yung suspect, ikukulong sa detention cell namin at bukas ng umaga, i-inquesto sa piskalya para sampahan ng kaso. Hindi ko sinasaktan niya. Umiyak lang ako ng tawa sa kanya. Ako umiyak ko sa kanya, umiyak ako sa lolo. Umiyak ko sa kanya. Pero tamang alak lang yun eh. Pero bukas, wala yan. Pagsisiya ko ginagawa. Naisipan ko na ngayon, wala rin mangyari. Kung siya, patawarin ko siya. Kaya ginagawa niya na nangyari na sa kanya, ulitin pa rin niya yun. Kaya ang akin lang talaga na, ituloy ko na lang para makapag-isip siya na kung ilang taon man siya. Si nanay yun, pangalawang beses na. Dahil yung unang panggugulpi sa kanya, hindi siya nakapagreklamo dahil ang katiwiran niya, wala daw siyang pera, pampagamot at pambayad sa piskalya, sa filing fee. Libre naman po ang lahat. Tutulungan sila ng barangay, ganun din ang kapulisan. Kung wala silang pera, huwag silang matakot. Ang tanging gagawin lang nila, lakas loob silang pumunta sa barangay o sa pulisya, tutulungan sila. Sa mga kapitbahay natin dyan, huwag kayong magbulag-bulagan. Tulungan natin ang mga kapitbahay natin na naaapi, ginugulpi ng asawa nila. Lalapit sila sa barangay o sa pulisya at aaksyonan agad ito. Mga igan, maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa aming programa. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako naman Arnold Glavio. Ito ang Rescue. Naniniwala kami, kahit sino pwedeng tumulong.